What's up mga paps? So for today's video, pupunta lang tayo sa may Yokohama Tire Center dyan sa may C. Raimundo sa Pasig para ipa-align natin tong CRV natin. Kasi previously, nagpapalit tayo ng trailing arm bushing sa likod ng CRV natin sa Hontec. So kung gusto niyo makita yung video nun, hanapin niyo na lang diyan sa sa channel ko. At meron tayong video nun. Pero nung nagpagawa tayo nagpapalit tayo ng bushing, hindi na align tong CRV kasi kulang na sa oras. So ang gagawin natin today is that pupunta tayo diyan sa may Yokohama Tire Center, and ipapa-wheel alignment natin tong CRV para sure tayo na pantay yung kain ng gulong. Kasi pag hindi natin na-align, hindi magpapantay yung upod and baka mapudpud agad yung gulong natin sa likod. Gumalaw yung sorry. Pero yon, i-share ko sa inyo kung magkano yung magagastos natin sa wheel alignment for those of you na walang idea. So stay lang kayo dito sa video nito and watch it until the end para malaman nyo kung magkano yung presyuhan ng wheel alignment. Yun lang. See you later! Throw your hands up if you with it. Drop it. Okay, so the original plan is pupunta tayo dun sa Yokohama Tire Center nga sa KTM dyan sa may C. Raimundo, Pasig. Kaso pagdating natin doon, sobrang aga pa. 7:30 pa lang mga papi. So ang sabi sa akin, 8:30 pa raw yung bukas ng shop na yon. So ang ginawa natin, dumiretso muna tayo rito sa Cainta, dito sa may Imelda Avenue. Actually, nakapark ako rito sa gilid ng kalsada. Para pumunta tayo sa Cainta para ipahinang muna yung resonator natin. Kasi 'di ba nung pumunta tayo sa may mainit sa may Laguna, malapit sa Bae at saka Los Baños, dumaan tayo sa isang daan na ubod ng lubak-lubak and sumayad yung exhaust pipe natin sa ilalim na naman, and napunit na naman yata yung resonator, kaya ang ingay-ingay nitong CRV. So today, since sarado pa naman yung KTM, I decided to go here first sa may Cainta para ipahinang kay kuya. Kaso ang problema, it only took me around 10 minutes to go here from C. Raimundo. Sarado pa rin si kuya pagdating ko rito. Kaya eto, nakatenga tayo sa gilid ng kalsada. Hintay na lang natin magbukas yung shop. So, for those of you na walang idea kung magkano yung mga day-to-day na gastusin kung may sasakyan ka, kung nabutasan ka ng resonator, yung mga ganun, pa-wheel alignment, panoorin nyo lang tong video na to. Ang alam ko dito sa pagpapahinang nung last time siningil sa akin ni kuya is around 300 pesos. I'm not sure kung ganun pa rin yung presyuhan right now. And yung wheel alignment, last time, ang alam ko na nagpa-align ako sa KTM, ang ginastos ko is around 1,200 yata. Hindi lang ako sure, it's either 800 pesos or 1,200. So malalaman natin yan mamaya, panoorin nyo yung video, i-share ko sa inyo lahat-lahat ng magagastos natin today, from yung pagpapahinang ng resonator natin going to the wheel alignment na gagawin dyan sa KTM Yokohama Tire Center later. So yun lang, update ko kayo later on. Okay, pag nagbukas na tong shop, kasi inip na ako, ang tagal ko. Parang isang oras na ako naghihintay, although kararating ko lang naman. So ayun lang, hintayin natin magbukas, tapos papahinang natin, kukuha tayo ng mga konti-konting video clips para ma-share ko sa inyo kung paano yung process na ginagawa ni kuya, kung paano i-repair yung butas ng resonator. Ayun lang. Thanks everyone, please watch the video. Okay, so it's 8:20, nagbukas na yung shop, kaso malas. Wala yata si kuya ngayon, may nilalakad daw, so walang maghihinang. So babalik na lang tayo dun sa C. Raimundo para ipa-align na lang tong CRV natin. Tsaka na natin pahinang. Wala namang problema yan kung hindi hinang. Maingay nga lang talaga kasi nabivisit ako pag maingay, hindi man ako karerista. Anyway, so we will go back to Yokohama C. Raimundo to have our CRV aligned. I'll see you there in a while.
Okay, so nandito na tayo sa KTM Marketing dito sa Yokohama Tire Center sa C. Raimundo, Pasig. Wheel alignment na tayo. And then i-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa whenever we do a wheel alignment. So i-share ko rin sa inyo kung magkano yung total cost later on after matapos yung alignment. Alright. Harapan. So hindi ma-align. So hindi ma-align kasi sira ito. Ito. Yan, buo pa yan. Pero mas maganda na kaya. Para sa palitan. Durog. Gumagalaw ba kapag So, hindi raw ma-align kasi may tama yung kanan na bushing. Magpapalit muna tayo ng bushing bago natin pa-align ulit. So, ayun na nga. Unfortunately, malas lang. Hindi tayo pwedeng magpa-wheel realignment kasi sabi ni Kuya na tumingin sa pang-ilalim natin, basag raw yung kanan na bushing natin. So kailangan palitan. Pag ni-realign natin, useless din kasi need natin magpalit ng bushing. So ayun. So I guess tsaka na natin gawin yon. Mag-swimming tayo sa Friday eh. So I guess we need to postpone yung pagpalit ng bushing sa unahan, yung kanang bahagi. So ibabiyahe na lang natin to sa Batangas ng walang alignment and gastado yung kanan na bushing. Wala naman ako nararamdaman, mukhang okay pa naman to. So ang problema lang rito, pag hindi tayo nagpalit, kakainin nito yung gulong eh. So magagastasan tayo sa gulong ng di oras pagka hindi tayo nagpalit. So ipon muna tayo ng budget. Pag may budget na, papalit tayo ng bushing. Hindi naman natin araw-araw ginagamit ng CRB, parang garage queen lang to eh. Once a week lang natin ginagamit to. Tapos pang grocery lang. Wala pang 5 kilometro yung layo nung SM sa atin. Parang balikan from SM hypermarket up to dyan sa bahay natin sa may bunga, parang 2 kilometers lang balikan eh. So sobrang hindi gamit na gamit yung CRV kasi on a daily basis motor naman ang ginagamit ko. So we can postpone the gastos for the bushing, pero pag nagkaroon tayo ng budget, pupunta na lang tayo sa cap shop kasi mas mura ron, papapalit tayo ng bushing, and then after that ipapa-realign na natin. Okay? That's it for our video for today. Wala. Di tayo successful today. So, naku, traffic sa Stella Maris. Anyway, so yun. We are not successful today. But anyway, thanks for watching. Maski hindi tayo successful. Di ko na tanong kung magkano yung yung pa-alignment. Pero feeling ko mga 800 to 1,200 lang naman yun. Or worst, di naman siguro aabot ng 1.5 yun. Ang bad trip lang dito sa KTM, tanginang yan, inangat lang, dahil namang ginawa, siningil pa ako 200. Grabe, di ba? Anyway, that's gano'n, negosyo yun, wala tayong magagawa. Pero bad trip, 200 agad, wala namang ginawa.
tiningnan lang ni kuya na, uy, basag. Tapos binaba na. 200. So, ganun kabilis ang pera. Anyway, okay lang. Talagang ganon. Negosyo yon. So, alright. Thank you for watching. See you in the next vlog. Peace!